Hindi kontento ang ilang pribadong grupo sa ipinatupad na food security emergency sa bansa. Hindi raw kasi naging maganda ang epekto nito sa sektor ng agrikultura. Kung bakit, alamin sa balita ni Sheena Torno. Ramdam na ng maraming mga magsasaka ang bigat ng kasulukuyang sitwasyon, lalo na pagdating sa presyo ng kanilang mga ani. Sa halip na kasiyahan ay pangamba ang bumabalot sa kanila dahil sa patuloy na pagbaba ng kita mula sa kanilang pinaghirapan. Sa isang press conference araw ng Miyerkules, ipinahayag ni Ed Landayan, isang magsasaka, ang kanilang pagkadismaya sa National Food Authority. Maraming magsasaka sa Nueva Ecija at Isabela ang binabarat ng mga trader. Ang resulta raw kasi ng idineklarang food security emergency sa bigas ng Agriculture Department ay nagpababa pa sa presyo ng palay. Ang mga nabanggit na probinsya ay rice-producing areas, ngunit nasa 15 pesos kada kilo ang bili ng traders kumpara sa 23 pesos kada kilo noon. Hindi nga kami kontento. Actually, nakakasa kami mag-rally na yung Marso para mapamukha lang sa kanila na mali yung ginagawa nila. Kasi pag nadadama mo, pagka na maiisip mo, nawawalan ka ng 3 hanggang 5 piso bawat isang kilo, ano pakiramdam mo? Kung ikaw magsasaka, matutuwa ka. Hindi naman nararamdaman ng talaga gobyerno yun eh. Hindi nga raw nila maibenta-benta sa NFA ang kanilang aning palay dahil sa sobrang puno pa ng mga bodega. Kakaunting lokal na pamahalan lang kasi ang namili ng bigas sa NFA sa ilalim ng food security emergency. Sabi ng dating professor ng UP Los Baños na si Teodoro Mendoza, maling-mali raw ang naging hakbang ng gobyerno. Medyo alangan yun eh. Wala namang kulang na bigas. Bakit magkakaroon ng food emergency? So, in real term, wala namang rice shortage kasi nga dahil sa over-importation last year. Wala namang tawahan ng LGU na magmamarket eh. Kailangan ng staff doon eh. Kailangan ng storage doon. So, hindi nila kinonsider yon. Election time, busy rin sila. Malaking hamon daw ito para sa NFA kung papaano nila mailalabas sa bodega ang ilang buwan ng nakatenggang bigas. Sabi ng Integrated Rural Development Foundation Incorporated, hindi naman naging maganda ang epekto sa mga magsasaka ang ipinatupad ng pulisiya. Dapat nga raw ay mas binibigyang prioridad ng gobyerno ang mga nasa sektor ng agrikultura. Ang itinutulak po natin ay yung comprehensive farm support na mula dun sa production, marketing, logistics, even yung supporting yung mga cooperatives para sila na yung directly mag-market. Una na ring umapela ang NFA sa lahat ng LGU na bilihin na ang lumang supply na bigas na nasa bodega nila. Kakaunting LGU pa lang daw ang namili dahilan kung bakit punong-puno pa ang mga warehouse. Dagdag pa ng Integrated Rural Development Foundation Incorporated, kailangan daw ngayon sa bansa na magkaroon ng Price Stabilization Agency. Hindi naman kinakailangan pangalan ay National Food Authority. Bigyan natin na ba? Kasi masyadong na-corrupt yung NFA. Patong-patong na krisis ng bansa. Sabi pa ng pribadong sektor, dapat bawasan ang pondo sa ilang mga proyekto na hindi naman daw nakatulong sa mga Pilipino, gaya ng flood control projects na naging dahilan kung bakit matindi ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang mga karatig lalawigan na nakaapekto sa mga nasa sektor ng agrikultura. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.